Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. Yes, oo. Maraming mga resources, no? Lahat tayo ngayon may access na sa social media, sa internet. Madaming mga resources sa internet na nagtuturo kung paano, para sa mga hindi teachers, nagtuturo kung paano magturo ng basic reading. Maganda sana kung yung mga magulang natin, kahit 3, 4 years old pa lang yung kanilang mga anak, ay matutunan nila ng basic letter sounds at paano i-connect yung mga iba't ibang sounds ng letters para masimulan yung pag-aaral ng pagbabasa ng kanilang mga pasok nila. 4 years old, 5 years old sila, kindergarten. Meron na silang alam kung may konting kaalaman na sila kung paano magbasa. Tuloy-tuloy na yon yung interest ng bata na matutong magbasa. And of course, mag-expand na yung kanyang vocabulary and mas madali siyang makaintindi ng kanilang mga pinag-aaralan sa loob ng eskwelahan. Ano po ang panawagan natin sa ating education stakeholders at community po bilang dating kalilimong doktor? Yes, opo. Panawagan ko sa lahat. We have to have a whole of nation approach para mapanigurado na lahat ng ating kabataan ay marunong magbasa. At syempre, manatili tayong matatag dahil hindi madali ang paglalakbay natin at ang ating pagpapanigurado na meron tayong quality of education dito. Ma'am, isa po, lahat po tayo. Sa tanan mga kaigsuunan akong Dabawenyo, naghinaot ko nga masalmot mo sa tanan aktibidad na giandam sa ato ang lokal na kadamhanan din sa Davao o ato ang suportahan ang ato ang hiyas ng Kadayawan, ang ato ang indak-indak ng ato ang floral float parade. And of course, di nila makalimutan na i-enjoy ang mga prutas na daghan kaayo o ani karong bulana. Okay, ma'am, we have SMNI po, Sir Jason. Sa issue ng flagship na. Ma'am, ano po yung So, unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements lalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-denial sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Hindi, ang alam ko ang lowest is the House of Representatives. Sila yung lowest utilization rate.
So, sila siguro muna yung unang-una magpresenta ng kanilang catch-up plan. Ma'am, TV5 po. VP. Ano yung pinaka-isipag mo? Okay. Sa family meeting nung nakaraan, wala namang napag-usapan na politics doon. Lahat yon na pag-uusap lang ng pamilya. Kasi yung mama ko, meron siyang 2 birthdays. Dahil late registration siya, apparently nagkamali. Sabi ng lola ko, nagkamali daw yung registrar at that time, 1948. Ang sinabi daw ng lola ko, April, ang sinulat daw ng registrar at that time is August. August 14 ang nalagay na birthday ng mama ko sa kanyang birth certificate. So, 2 beses kami nagsa-celebrate ng birthday niya. Isa sa April, kasi yun yung totoong birthday niya, sabi ng lola ko. And then, pangalawa is August 14. So, yung photo na yon at yung dinner na yon happened during August 15, 1 day after sa supposed birthday niya. Sa birthday. Walang napag-usapan na politika doon. Lahat ang pinag-usapan ay inisa-isa nila mag-asawa yung mga apo. Kumusta na si, ano nang nangyari kay ano, saan nag-aaral, yung mga updating sa impeachment. Well, yes. That is expected. Lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang impeachment at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan na doon sa loob. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng dapat tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Ang problema talaga natin ngayon, unang-una masyadong mahal yung pagkain. Tsaka lumalaki yung mga taong, lumalaki yung segment ng population natin. That's VP sa ating part. Despite sa mga issues, Nasagot ko na yan last time nung tinanong ako kung kumusta yung relationship namin. Wala akong label sa relationship namin ngayon. Hindi na kami nagkikita. Ang follow-up question lang po ako sa hair follicle drug test. And nagkausap na po ba tayo nila Davao City Mayor Baste and Kong Tulong regarding po dun sa hamon ni Atty. Harry? Hindi kami, yun nga, yung sana kasi pinikap ko yung doon nagsama na kami. Kaso nakalimutan dahil hindi na topic kasi ng about sa drug test kasi ang gusto ko sana sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand. Ang drug test, merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kami namin sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Well, yes, kasi ko, panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na, yung tao na yung nagsasabi na dapat mong gawin ito. Tapos, legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand. Kailangan mo pakinggan yung hinihingi ng taong bayan. Ganun ka-importante nun na yung mga leaders ay mag-undergo sa drug test and sa tingin po ninyo kailangan pa ba talaga ng batas? Well, yes. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines.